Mar po ito kasama si Master Judea. Magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon po, boss. Kayo lang una ko nakausap. Oo nga po, no, nung narinig ko yung agad namin kayong pinakontak. Ano po ang masasabi nyo rito po, sir, ang kanilang ang boto pala nito is 2-1. Di ko lang alam kung sino ba itong tatlong commissioner na ito. 2019 na reklamo laban po sa Duterte Youth Party List po, Chairman. Alam nyo, nagda-draft pa lang ako ng press statement. Nandun pa lang ako sa 1/3 ng press statement. Siguro ang masabi ko sa ating mga kababayang Pilipino, sa kasaysayan ng bansang ito, huwag nyong kakalimutan yung pagbumuka at pangalan ni COMELEC Commissioner Nelson Celis at Noli Pipo. Saan kayo nakakita na yung boto ng dalawa ay mas matindi pa sa boto ng lampas 2 milyong Pilipino. Diba? Alam nyo, unang-una, masabi ko sa inyo, nabasa ko naman yung kanilang decision kanina. Ito ay may botong 2-1. Sa isang division kasi ng COMELEC, 3 sila at merong presiding commissioner. Yung presiding commissioner, si Commissioner Ray Bulay, ang ganda nung sinabi niya, siya ay nag-dissent mismo doon sa sinabi nung dalawang junior niya. Bakit? Ang sinasabi kasi nung dalawa, ni Celis at ni Pipo, unang-una, kulang daw yung requirements ng Duterte Youth Party List. Hindi daw ito nag-publish at hindi daw ito nag-hearing bago ito na-aprobahan. Ang sabi ni Presiding Commissioner mismo, Ray Bulay, nasa batas natin na ang magpapublish ay COMELEC. Hindi naman yung party list. Minsan, dahil gusto makabawas ng gastos ng COMELEC, yung nakasaad sa batas na yon ay dinedelegate niya. Inuutos niya sa party list. Kayo mag-publish ng inyong pangalan. Ang problema, hindi naman dinelegate ni COMELEC sa Duterte Youth Party List. Walang order to publish. Lahat ng publication dyan, merong order to publish. Lahat ng hearing sa COMELEC, merong notice of hearing. Hindi naman pwedeng kami yung pupunta sa COMELEC, yayayain namin yung mga commissioner, mag-hearing nga tayo. Wala namang ganun. So, lahat yan, COMELEC ang in charge. So, ang sabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay, hindi kasalanan ni Duterte Youth Party List kung dahil ang magpapublish naman ayon sa batas ay COMELEC mismo. Kaya nga kahit wala yung naging requirement na yon, inaprubahan ng COMELEC and Bank noong 2019 si Duterte Youth Party List kasi nga wala namang pagkakamali si Duterte Youth Party List. Sa lahat ng naging notice of hearing simula 2019, inatenda ni Duterte Youth Party List. Sa lahat ng order to publish, inutos i-publish, pinablish naman ni Duterte Youth Party List. Kung merong nakalimutan si COMELEC, hindi kasalanan ni Duterte Youth Party List yun kasi hindi namin malalaman kung ano yung pinapapublish kung hindi iutos sa amin. Kasi ayon nga sa batas, sila naman ang taga-publish ng lahat ng requirement. Sinasabi pa doon, nung 2 commissioner na junior, tayo daw ay nagpo-promote ng violence. Kasi daw, sabi ko daw, kapag kami ay nanalo sa 2019 election, dedebatihin namin hanggang maubos yung mga makakaliwang grupo at ang NPA. So, ang sabi ni ni Presiding Commissioner Bulay, hindi ano yun. Hindi basihan yun. Kasi pwede kang matanggal kasi sa COMELEC pag meron kang promoting violence ka. So, ang sinasabi nitong junior commissioners, nag-promote daw tayo ng violence. Inaaway nga natin yung mismong teroristang NPA at mga nanggagaling sa mga ibang party list na NPA. Sila nga itong pumapatay tapos tayo pa ang kinasuhan ngayon ng promoting violence. At yung iba't iba pang hausyaw doon na argumento ng 2 junior commissioner, lahat yun kinontra ng presiding commissioner nila. Kaya nga po, alam nyo, naaayon naman sa batas na kapag ikaw dinisqualify sa isang division, meron ka pa namang ilang araw na iangat yon sa NBank. At kahit i-disqualify pa tayo sa NBank next week,
pwede pa nang iangat to sa Supreme Court. Kasi pag abusado yung commissioner, makikita naman talaga ng Supreme Court na napakapalpak naman ng argumento nila. At ang huling masabi ko dyan sa inyo, sir, tayo po ay binoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Ibig sabihin, ang Duterte Youth Party List ang pinili ng lampas 2 milyong Pilipino para maging kongresista nila at kinatawan nila sa Kongreso. Tiningnan ko nga po ngayong hapon kung saan ba tayo nag-number 1. Baka magulat kayo. Una, number 1 tayo sa mga tropa ng gobyerno. Sa local absentee voting, tayo ang gusto nilang maging kinatawan. At eto, basahin ko kung saan po nag-number 1 ang Duterte Youth Party List. Number 1 po sa United States. Number 1 po sa Canada. Number 1 po sa Hong Kong. Number 1 po sa India, Japan, New Zealand, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Netherlands, Turkey, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, South Africa, UAE, Mexico, Chile, Argentina, Bangladesh, Brunei, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Timor-Leste, Vietnam, Bahrain, Egypt, Israel, Jordan, Kenya, Lebanon, Libya, Morocco, Nigeria, Oman at ang dami pa. Tayo ang number 1 na ibinoto ng lahat ng mga Pilipino doon sa mga binanggit kong bansang yon at napakarami pa. Wala tayong coordinator kahit isa doon. Wala tayong piniling boto kahit isa doon. Hindi nag-uusap-usap tong mga Pilipino sa iba't ibang bansa na tayo ay gawing number 1. Tayo ay binoto nila dahil naniniwala sila sa ating advokasya na tayo ang lumalaban sa violence ng NPA. Tayo ang lumalaban para ibalik ang death penalty para sa mga kurakot sa bansa. At tayo ang matapang na party list sa Kongreso. Napakaraming Pilipino po yung bumoto sa atin, napakaraming bansa na nandun ang mga Pilipino na tayo ang ibinoto, walang coordination yan. Opo. Para mangyari na yung 2 boto kanina ni Commissioner Celis at ni Commissioner Pipo ay kayang i-overpower yung boto ng 2 milyong Pilipino sa buong mundo, ay sinasabi ko sa inyo, tinatarantado yung demokrasya ng bansa. Opo. Chairman, nabanggit nga, 2019 pa itong reklamo na ito. So, wala bang naging desisyon during that time ang COMELEC at umabot pa, bigla pang nabuhay hanggang sa kasalukuyan? Parang kaso lang din ni Pastor Apollo Sikibuloy na almost 4 years na lang, bigla na lang nabuhay kahit nabasura na. Wala po siyang kahit hindi kayo abogado, pag binasa nyo yung mismong kinaso sa atin, matatawa kayo Kaya lang tumagal to sa COMELEC ngayong 3 linggong ito mula sa hindi tayo pinroklama. Inisipan pa nila ng magagandang salita ng abogado. Pero kahit na ganun, kinontra sila ng presiding commissioner nila. 'Di ba? Maisip nyo yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag niyong kakalimutan yung pangalan at pagmumukha nito ni Commissioner Celis at ni Commissioner Pipo sa kasaysayan ng bansang ito. Dahil talagang ako alam nyo, sa katotohanan lamang, wala na akong ibang hinihiling sa buhay Naging kongresista na kami, nakaupo na kami sa Kongreso, at kahit nandun kami sa Kongreso, pinapatahimik kami ng mga kasama namin, ang sinasabi sa amin, Ronald, nandito na kayo, wag nyo nang awayin yung NPA, magnegosyo kayo dito hanggang nasa gobyerno kayo. Ganyan ang sinasabi sa amin ng mga kasamahan namin sa gobyerno. Pero kami, wala kaming pakialam. Dahil hanggat merong namamatay na pulis, sundalo at kapwa nating Pilipino, hanggat merong nare-recruit na kabataan ang mga teroristang NPA, dapat man lang meron talaga makipag-away sa Kongreso at tayo yon at nakita yon ng maraming Pilipino, kaya lalo tayong ipinanalo ngayong taon na ito. Kaya lang, dito sa hanay ng COMELEC, unang-una pa nga lang, dapat proklamado na tayo last month pa. Dahil kahit anong kaso mo sa COMELEC, hanggat walang final decision, kahit nga itong decision ngayon, hindi naman final itong decision na to. Meron pa kasing end bank yan, meron pang finality yan. Kapag tinaas mo sa Supreme Court, hindi pa final yan. Kailangan kang iproklama ayon sa rules ng COMELEC. Pero kitang-kita po ninyo ang ginagawa ni COMELEC. Una, kahit
required sila magproklama, hindi tayo pinoproklama. Hinahabol nila tong kaso na madesisyonan muna nila sa division, hanggang NBank, hanggang matapos pataas, bago i-release, hindi na ma-release yung certificate of proclamation na yon. Pero lahat po yan ay hindi naaayon sa batas. Kaya ang sinasabi ko nga po, tandaan ninyo ang pagbumuka nitong dalawang commissioner na ito, na talagang binabaluktot ang batas at demokrasya ng bansa at boto ng mga Pilipino para lamang panindigan na gusto nilang tanggalin ng Duterte Youth Party List. Ayun, Chairman, Judea po, ano? Nagmula po doon sa pagtanggal sa inyo ng pondo. Tapos, ngayon, cancellation of registration. Samantalang, meron po dito na mga politiko na nakaupo ngayon na hindi karapat-dapat makaupo, katulad na lang halimbawa ng guilty, katulad na lang convicted, katulad na lang halimbawa ng may problema sa citizenship. Ang nakakapagtaka kung bakit itong lumalaban sa mga terorista NPA, sa mga makakaliwang grupo, ito ang pinupunterya nila. Sa tingin nyo, Chairman, ano ang pinakamalaking dahilan kung bakit ginagawa ito? At alam natin kung sino mga nasa likod nito. Ano ang pinakamalaking dahilan nila kaya't nila ginagawa ito? Tayo ba ay pinamumunuan na ng mga terorista sa gobyerno? Unang-una po, ako po ay sinabihan ng mga kaibigan nating intelligence officers. Mm-hmm. Dahil tayo naman talagang malapit sa mga tropa ng gobyerno, tayo nga number 1 sa kanila. Sinabihan tayo na mayroong mga party list na natalo doon sa nasa dulo, sa ilalim, na handa silang magbayad para lang ma-disqualify ang Duterte Youth Party List para syempre makakuha sila ng upuan sa Kongreso. Ang isa doon na siswertehin pag tayo na-disqualify ay ang Gabriela Party List. Dahil sila po ay talo, pero sila ay makakaupo sa Kongreso pag po dinisqualify ang Duterte Youth Party List. Ang pangalawa po nating masabi dyan, talagang talagang binabaluktot nila yung batas Kasi masabi ko sa inyo, sasabihin nila, importante ang boto, bumoto kayo. Sacred ng balot. 2 milyong Pilipino. Hindi nga kasya yan sa luneta 2 milyong Pilipino Ganyan ang karami ang nagtitiwala sa atin dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero para sa COMELEC, kaya nilang baluktutin yan. Dahil ang magwawagi pa rin, hindi yung boto ng mga Pilipino, ang magwawagi, etong mga nauupo doon na kahit dadalawa lang sila, kaya nilang baluktutin ang boto ng 2 milyong Pilipino. Ito po tanong, regarding po sa COMELEC, kasi kanina may lumabas din po na balita na dinilit ng COMELEC itong mga files regarding sa 2025 election. So now, ang tanong ko po, mapagkakatiwalaan pa po ba natin ito, COMELEC? Unang-una, bakit mo i-delete ang files ng 2025 election dahil tapos na? 'Di ba? Alam nyo, naisip ko nga dyan, ang sinasabi ni COMELEC, maganda daw yung resulta ng random manual audit nila dahil 99.99% daw tugma dun sa naging resulta ng eleksyon. Alam nyo, dapat nga hindi COMELEC ang nag-o-audit nung bilangan nila 'Di ba? Opo. Parang ikaw, kung gumastos ka sa gobyerno, yung ahensya mo, hindi ikaw ang mag-o-audit nung ginastos mo. Kung meron kang pagkakamali, commission on audit. Dapat ganun rin sa COMELEC. Kung ang trabaho mo naman, magbilang ng boto, hindi dapat ikaw yung mag-audit kung tama yung bilang mo. Kasi kung sinadya mong minali yung bilangan ng boto, bakit ikaw ang magpapatunay kung mali ka o hindi? Siyempre, may nakita na ba kayong napatunayan nilang mali sila? Walang ganon. So kung meron dapat nag-o-audit ng pagbibilang nila, ibang ahensya dapat yon. Hindi dapat sila. Di ba? Tama po. Parang ito po, Chairman, parang pinatutunayan nila yung agam-agam ng taong bayan. Kasi ito nga, may nananawagan po dati. Hanggang ngayon pa naman, pinapanawagan yung manual recount. So parang pinapatunayan ito na parang may tinatago. Dahil ang dinidelete. Masabi natin dyan, bakit mo i-delete yung mga ginamit ng 2025 election? 1 month after ang election. Di ba? Paano pag merong gusto mag-review nun o mag-audit o mag-imbestiga? Ano pang iimbestigahan? Wala na. Correct. Di ba?
Parang hindi naman ginagawa yan dati na mabilisan mong buburahin o i-delete yung mga ginamit mo nung eleksyon. Di ba? Malinaw. Malinaw po. Opo. So, Chairman, ang mangyayari dito, kasi parang bibigyan ata kayo ng 5 araw para sumagot. After nito, kung talagang ayaw pa rin nila, tsaka kayo aakyat sa, sa Korte Suprema na. Yes, ganyan po ang procedure dyan. Una, irereklamo mo tong division na ito dun sa kanilang NBank. Pero syempre, hindi na tayo nagugulat. Actually, hindi naman ako nagugulat dito sa resulta ng kanilang decision ngayon. Pero tayo ay natutuwa dahil meron natirang isang commissioner doon sa division na yon, yung mismong presiding commissioner, si Commissioner Ray Bulay, na talagang sinabi niya doon, walang kasalanan si Duterte Youth kung meron siyang kulang na pinablish na isa. Dahil ang required naman mag-publish ayon mismo sa batas, sa party list law, ay hindi naman talaga yung party list, ang COMELEC. At syempre, kahit nakalimutan ni COMELEC yun, at ngayon sinisisi ni COMELEC dun sa party list, ilang ulit naman pinablish sa taong bayan na merong nag-e-exist na Duterte Youth Party List. Noong 2019 election, after maaprubahan, pinablish nila kung sino yung mga aprobado at nasa balota. At syempre, nung nagbotohan yung tao, nakita nila kung ano yung nakapublish mismo na iboboto nila nung araw na yon. Pagkatapos nun, ipinablish kung sino yung mga naproklama na nanalo. O, 3 na yon. Pagkatapos nun, nung 2021, nag-publish naman lahat ng gustong sumali sa 2022 election. 4 na yon. Tapos, pinablish ng COMELEC kung sino yung mga rehistrado para sa election 2022 at pasok sa balota. O, pang-5 na yon. Pinablish rin kung sino yung mga nanalo. Pang-6 na yon. Ngayong 2024, pinablish naman kung sino yung mga gustong sumali sa 2025. Pang-7 na yon. Tapos, nung araw na election, pinablish naman kung sino yung mga kasali. Pang-8 na yon. At after nun, pinablish naman kung sino yung mga nakakuha at nanalo ng boto. Pang-9 na yon. Bakit mo sasabihin na, hindi kayo rehistrado kasi hindi kayo na-publish nung unang-unang beses pa lang? Hindi naman kami required mag-publish. It is the COMELEC who is required by law to publish. At mismo ang presiding commissioner ng division na yan ang nagsabi. Ang problema nga lang, merong 2 magkakonsyaba dyan, yung 2 junior commissioner na appointee ni BBM na ayan, tinitira tayo at inimbentohan tayo ng kung ano-ano. Chairman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Alam ko, sabi nyo nga, abala kayo sa paggawa pa ng press statement po ninyo at nakaabala kami sa inyo ngayon. Maaari nyo na po may pagpatuloy. Maraming salamat po, Chairman. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat po, Chairman. Thank you po. Maraming salamat po. God bless po. Si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List po, mga kapartner. No? So, tingnan na lang natin po kung ano po yung magiging